Hi, hello mga sisas, mga ting Mima Akla at kung ano pa man tawag niyo dyan. This is Jean again, feeling blubber, coffee lover, solo traveler / VA in the house. Yo! And welcome back again to my channel. Before I start my video, I just want to invite you guys dun sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Please support my contents para makapag-share pa ako ng valuable information na sana makatulong din sa inyo. So anyway, hit the like, the subscribe, and yung notification bell na rin para updated kayo sa mga contents ko. For today's video, isi-share ko sa inyo yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko aside from being a VA. So the last content, shinare ko doon yung about sa home studio ko na nails and eyelashes studio. So for today's video, share ko naman sa inyo yung Airbnb room na pinagkakaabalahan ko. Today, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng Airbnb room. Paano ba yung process kapag mag-register ka or ilalagay mo sa mga booking app yung iyong listing, magkano ba yung nagastos ko overall para doon sa pagpasok ko sa Airbnb business. So those things, of course, if you stay tuned, yan ay share po natin sa content na to. When I started the concept, I was really thinking talaga isang room lang because I wanna start small muna and not knowing na when you say small pala, it's really not that small, you know? Kasi para sa kaalaman ninyo, if you start an Airbnb room and thinking na kaya room lang is because feeling mo mas makakatipid ka, actually hindi, magastos pa rin po siya. You have to have like money talaga to start kahit Airbnb room lang yan. And here's why. So, pag sinabi mong Airbnb, usually pumapasok sa isip ng tao is Instagrammable. So, aside from it na it's a living space, it's somewhere na makakapagpahinga, ganyan, it has to be pleasing din sa eyes. And then quiet, ganyan, secured. So, therefore, those pa lang na mga expectation, magkakaroon ka ng idea ano ba yung mga kailangan, yung mga basics para makapag-start ka ng Airbnb. So when I got this unit, when I rented this unit, this is definitely bare. Bare meaning there's really nothing, no appliances, no anything. So everything you have to buy. Now, yun nga, I thought na kapag sinabi mong Airbnb room is room lang yung pagkakaabalahan mo, which is actually hindi po. Kasi may mga tinatawag sa Airbnb na shared spaces. And those shared spaces, if they don't look good, kumbaga sa marketing, medyo bawas na agad yung audience mo dyan. So, aside from pagagandahin mo yung room, it has to be functional, it has to be relaxing, it has to be cozy, Instagrammable at the same time. Yung shared spaces then. What are the shared spaces ba kapag nagpapa-Airbnb room ka? So, shared spaces like what? The kitchen, the living room, the terrace, and also the toilet. So, yung mga yon, those are shared spaces and hindi pwedeng putyo-putyo lang kapag nag-Airbnb ka. Based on the Airbnb policies, wala naman talaga silang required na kailangan ganito kaganda, ganyan, whatever. But, if you wanna be competitive, most especially yung pricing mo, hindi naman pwede kasi magbaba ka ng todo. Baka malugi ka din, ano? So, para maging competitive yung pricing mo, is kailangan mo mag-upscale ng iyong room or ng iyong space. So, imagine, let's talk about the rooms again. Let's focus on the room muna, the Airbnb room. So, imagine buying bed frame, kutsyon, mga mini sala set, coffee table, chair, lamp, of course, yung mga lamp na magaganda, hindi ba?
The blinds, the curtains, you know, just by thinking about the blinds, agad sa akin, nag-flashback agad sa akin kung gaano kamahal ang blackout curtains. Tapos, kailangan mayroong cabinet, ano pa. Ako kasi, yung sa Airbnb room ko, it has power supply. It has emergency light with the power supply. Good para makapag-charge yung mga basic gadgets such as phones, laptops, yung mga ganyan. Ito, pinag-uusapan pa lang is of course yung room. Hindi naman pwedeng wala yung AC. So, of course, AC, and then electric fan. So, imagine kung magkano na agad yon just for that room. Okay? Now, let's go to the living space. Now, yung nasa likod ko, yan po ay ito po yung living room. Now, this house though, it doesn't have like a separate kitchen. So, yung baba, yung first floor, is parang naging studio na yung part ng kitchen, ng pantry, and then the living room, the living space. And kailangan kong bumili, of course, yan, yung mga nakikita mo sa background na yan. Ayan, yung ganyan. Mga kutsyon din, bibili ka ng kutsyon. Yung design na yan sa stairs na yan, the lightings, the carpet. By the way, yung Airbnb room ko is carpeted. And then, yung lighting, kailangan din ng maayos na lighting. Uso na kasi ngayon yung lighting na pwedeng warm, pwedeng white. Ganyan. What else? Meron din ako mini sofa set dito, mga pillows. Alam mo, pag sinumutotal mo yung mga pillows, throw pillows na yan. I mean, pag kinosting mo, magugulat ka na lang na, ano yun na yung inabot. Bakit ganyan? Actually, nagulat ako nung nag-costing na ako. Kasi what I did was, focus on ano ba yung kailangan. Sige, bili tayo. Yung pinaka-affordable kaya ng budget ko. And then after, dun ako nag-costing. And dun ko nakita, oh my goodness. Like, anyway. So yun, just imagine that. Now, it doesn't stop in the living room. Kasi, ang shared space mo is the toilet and the kitchen. So, the toilet, you have to have basic needs. Yung sa akin po ay may free shampoo, may free conditioner, mga toiletries such as mga toilet paper, sabon. Pati sabon actually, free yan pag sa akin na Airbnb. So, yun sa kitchen. Yung basics of the basics. Ganyan. And then, of course, meron tayong kitchen. Kasi, sanay na ngayon yung mga nag-Airbnb. Ako kasi mahilig ako mag-Airbnb. So, I know my basic needs. And I want it to be present din sa hinuhost kong space. So, sa kitchen, they have access to the basics. Plates, mga mangkok, tasa, mga ganyan. I also have like free coffee. So, meron din silang access sa coffee. Pag gusto nila magtimpla, meron din akong induction cooker, mga rice cooker, and then yung mga kettle. So, those things, actually, kung magsisimula ka na meron ka na ng mga bagay na yon, it would be better as far as financial or budgeting is concerned. Pero kung wala, mahirap. Kasi talagang maaaray ka sa mga bagay-bagay. Imagine mo lang yung AC. Magkano yung AC? Ako yung gamit ko lang sa ko is 0.5 lang. Paano pa pag tumaas yung 0.5 mo and hindi window type na AC yung gamit mo? So, yung mga ganong bagay, akala mo lang maliit, pero pag nag-costing ka na, marami ka palang dapat i-touch base and doon mo malalaman kung magkano talaga yung gastos and hindi po biro talaga. So, pag-isipan. Okay, so I'm giving you a tour sa aking Airbnb space. So, this is the living room. Of course, yan. Okay. And then, yung ref ko, actually, chest freezer yung meron ako dito. And aakyat tayo sa taas. I'll show you.
Ayan, pati yung wall na yan. Ginawa ko na yung project. Ngayon. So, this is yung CR. So, nandyan yung mga toiletries ko. Pero, yun talaga yung mga free shampoo, soap, blah, blah, blah. Tapos, may bidet din yan, may shower. And this is the Airbnb room. Yan. So, meron akong guest na darating today. So, kaya talagang kumuha na rin talaga ako ng video of this. Kasi kakalinis ko lang. Ayan. So, ang ginawa ko dito, ito, mahal tong windows na to. So, just this window, ang laki. Dapat nga, 2 blinds yan eh. Pero, hindi ko pa magawa dahil nga medyo mahal. So, meron pa yung ganyan. Para pang ng heat. Ayan. Lahat yan meron. Ayan. Nilagyan natin ng ganyan. Protection yan sa heat. Okay. And then, merong mga mini sofa. Pwede silang umupo dyan. And then, as workspace. Ayan. Gusto ko kasi parang VA-friendly din siya eh. Of course, hindi mawawala yung ating trash bin. So, lahat ng mga rooms dito may trash bin. Actually, mahilig ako sa trash bins. Kasi ayoko nang makalat. Ayan. So, dyan. Ito, functional din naman itong mga to. Pwede naman magamit yan. So, yan yung mga toiletries. And of course, ang ating salamian. O, body yan. So, overall, na nagastos ko as panimula ng aking Airbnb, total costing ko is nasa 45,000 pesos na po. 45,000 pesos, hindi ko pa naka-costing. Hindi pa kasama sa costing dyan yung utilities, yung electricity and water.